Amen. Masigabong palakpak nga po sa nagbigay ng special number. Nakakatuwa na talagang may blending. Ano po? At galing ng ginagawa ng Panginoon. Ano kayang isip ni Sister Erica? Baka pag-uwi ko ako na dyan. Di ba? Kita niyo yung kanyang pamilya ay umaawit sa Lord. At may blending pa. So, sa susunod, sino po yung special number? Kayo. Talaga. Mag-practice na kayo kay Ryan Kayabyab. Okay, ngayong umaga po ay buksan natin yung ating Biblia. Alam ko ito na yung pinakahihintay, pero bakit nawala yung mga tatay? Nasaktan ba kayo? Mga tatay at hindi na kayo umatin ngayon? Nakasama. So, Brother Albert, kung nasaan ka man ay, ayan, salamat at nakakasama ka namin. Makakaganti ka na ngayon dahil ito na may para sa nanay, ano? Itong ating tinatalakay. Ang ating pong team, itong buwan na ito, The Christian Home and the Family. Naniniwala kasi ako na marami mga sumisigaw na ang magkaroon ng pagbabago. Di ba? Sa gobyerno, sa lipunan, magkaroon ng pagbabago. Pero alam niyo po, kung hindi ito mag-uumpisa sa tahanan, hindi tama yung pagpapalaki sa mga anak, hindi natin maaasam o hindi natin matatamo yung pagbabago na inaasam po natin. Kung kaya dapat magtulong-tulong ang mga churches na talagang mag-build tayo ng Kristiyanong pamilya. So, natatakot tayo ng anak natin ay pag lumaki ay ayaw nang makinig sa atin. Natatakot tayo na yung mga anak natin ay malulong sa bisyo. So, turuan natin sa church. Di ba? Kadalasan kasi talagang kapag hindi naiintindihan yung responsibility o walang takot sa Diyos, yung mga anak natin, nalululong talaga sa bisyo. Kasi naghahanap sila ng comfort zone. Kaya akala nila yung comfort zone na matatagpuan nila, na hindi nila matagpuan sa bahay, matatagpuan sa mga kaibigan, sa mga kabarkada. So, mali naman yung natutunan din doon dahil ano nangyayari? Nadadala sa bisyo hanggang sa mapariwara na yung ating mga anak. Pero kung natagpuan nila yung comfort zone na hinahanap nila sa pamilya, na Kristiyanong pamilya, hindi na sila maghahanap ng kapalit. Amen? So, ngayong umaga tayong lahat ay tumayo. At buksan natin yung Ephesians chapter 5, verse 22. Wala naman ako masyadong nagawang outline para sa mga nanay. Parang wala na tayong hanap, parang wala na tayong may tuturo sa mga nanay. Kasi naman yung mga nanay natin super nanay. Tatalunin si Darna o si Wonder Woman at doon tayo pinagpala ng Panginoon. Pero mas maganda pa rin na ma-remind tayo, lalo na yung mga nanay natin. Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Nakita po ba natin? Ganito naman yung pagkakasabi sa mga nanay. Ano po? Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 22, basahin ko yung verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Verse 23, sabay-sabay. Sabay-sabay po tayo. Dadapwat, kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman, ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Kami po'y gamitin mo. Kami po ay tulungan mo. Panginoon, puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Alisin niyo po ang mga kahadlangan, lalo tigit sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Takloban mo po kami ng iyong banal na dugo ang lugar na ito. At patuloy na hindi po ang kahinaan ko po makita, kundi yung mensahe mo. Tulungan mo ako, Panginoon. Ikaw ang aking maging labi. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng katalinuhan. Salamat po
sa opportunity na binigay mo, Panginoon, sa akin muli. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Shall be seated. Good morning po muli. Parang kulang sa bandang kanan ko, ha? Ha? Parang absent yung bandang dulo dyan, ha? Anyway, ay patuloy pa rin po ang ating pong mensahe. At ang pamagat ng ating topic ngayon ay The Wife in a Christian Home. Ang asawang babae sa kanilang tahanan. So, para sa ating introduction, in God's perfect and effective design for the Christian home, two components are necessary. Number one is the husband must exercise his leadership. Kaya napakahalaga nito bilang isang Kristiyanong pamilya na ma-exercise natin yung leadership ng asawang lalaki sa tahanan. Kadalasan, nakikita natin parang ang nakapantalon ay yung babae. Ako ang siga rito. So yung mga tatay naman, baw na lang ng baw. At kadalasan nangyayari ay dahil lamang yung kita nung asawang babae, parang pabor na talaga sa lalaki nang manguna yung babae. Diba? So dapat bilang Kristiyanong pamilya, sabi rito, the husband must exercise his leadership. Pangalawa na component, the wife must follow in godly submission. The wife must follow in godly submission. The Bible begins with the principle of the wife submission to her husband. Malinaw po ito sa Bible. Kababasa lang natin. Ano po? Without this, the Christian home cannot put into practice God's intended pattern for marriage. So kaya po napaka-importante na mananampalataya ang wife. Diba? Ang mapapangasawa mo, napaka-importante na mananampalataya. Kasi kung hindi mananampalataya, hindi yan magpapasakop sa'yo. Nakuha niyo po? Dahil iniisip niya, lalo pa nga kung yan ay nakakahigit sa'yo ng talino. May mga babaeng ganyan Mas matalino sa lalaki. Dinodominahan niya yung kanyang asawa. Pero hindi naman lahat. Meron lang. Pero kung mananampalataya yan, alam niya yung kanyang katungkulan. Alam niya yung duties niya. Di po ba? At dapat, may ministry din siya sa church. Amen? So, magandang tips na yan. Magandang tips na yan sa mga kalalakihan. Dapat, kung ikaw'y pipili na mapapangasawa, isang babae o isang dalaga na merong ministeryo sa church. Sa church niya. Isa pa, meron siyang home church at dapat loyal siya sa kanyang church. So kung ikaw ay lalaki na naliligaw sa isang babae na loyal sa kanyang home church, dapat magpasalamat ka sa Panginoon. Kung loyal siya sa church, ibig sabihin, loyal siya sa kanyang Panginoon. At kailanman, mga kapatid, mga magulang, tandaan mo yan, magiging loyal din yan sa'yo. Amen po? Pero kung hindi, magkakaroon ka ng problema. Di ba? So, napaka-importante po niyan. Magpapasakop sa iyo ang iyong asawa. Dapat may ministeryo sa church, dapat meron siyang home church, okay? Para maganda ang training niya sa church. Di ba napakaganda na meron siyang magandang training? Hindi lang puro ganda ang kanyang pang-akit. May mga ganyan puro ganda lang. Pero pag ugasin mo ng plato, hindi kaya magugas ng plato. Pero maganda. Di ba? Ano ba? Maganda, pero masama naman ang ugali. Pero maganda. Pero di ba mas maganda na Kristiyano na at mas maganda pa? Palakpakan natin ng Lord. Kasi depende doon sa pagsukat ng kanyang kagandahan. May mga tao ang tinitingnan ng kagandahan ay panloob, at may mga tao ang tinitingnan naman ay puro panlabas. Pag puro panlabas, mga kapatid, mga magulang, mawawala yan. Kasi ang ganda yan po, lilipas. Kukupas. Pero yung ganda sa kalooban, panghabang buhay po yan. Di po ba? Isa pa, kung hindi siya na-train sa church, paano niya tuturuan ang kanyang mga anak? Kung wala siyang alam, kundi ganda lang.
Di ba, puro ganda lang. Walang alam kundi mag-makeup. Walang alam kundi magpaganda. Walang alam kundi pumunta doon sa parlor. Tapos yung mga anak naman, nakakita ako ng ganyan eh. Napakaganda. Physical ng kanyang nanay, pero yung mga anak naman, naku po, gusgusin. Di ba nakakahiya yun? Meron naman, ang gaganda ng mga anak, tapos gusgusin rin naman yung mga nanay. Mali din naman yun. Na para ba yung nanay eh, naku po, sa sobrang hirap, minsan wala na rin disiplina eh, lalo sa loob ng sasakyan. Minsan nanggigigil ako sa mga nanay, kasama yung anak na maliit. Siyempre, dede yun. Umiyak, yung nanay bigla na lang, dede. Wala nang tabing. Hindi na tinatabing ako, dede. Naiintindihan natin yan, na kailangan ng bata yung pagkain, kasi gatas, tama po. Pero pag Kristiyano ka, ingat-ingat ka naman din naman. Nung dalaga ka, ingat na ingat ka, pa nagwawalis ka eh. Naku, may nakakakita. Tapos pag nagkaasawa ka, bigla, dede. Nakuha po natin? Pero pag Kristiyanong nanay, hindi gagawin yan. Amen po? Bakit? Iingatan niya yan, alang-alang sa kanyang patotoo. Dahil meron siyang training sa church. Isa pa, matuturuan niya ng tama yung kanyang mga anak. Kapag meron siyang training. Di ba? Amen. Untos na yan eh. Ay alam niya yung mga, mag-iingat tayo. Marami mga unbelievers, lalo na yung mga Bible woman. Sa ngayon sa aking experience, yung mga Bible woman, talaga namimili talaga na mapapangasawa yan. Ang problema, pag tumanda na sila, wala nang naliligaw. Kaya kahit unbeliever na lang, sinasagot na. Yan ang nakakatakot. Nakakatakot po yan kasi iniisip nila, naku, tatanda na ako, wala na akong mapapangasawa. Kaya kahit sino lang sasagutin. Huwag naman ganon. Huwag naman ganon kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, marriage is a sacred institution joined together a man and woman. Okay, pinagsama yung lalaki at babae. Ibig sabihin, lalaki at babae, hindi lalaki sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae. Bakit? Sabi rito, husband and wife in holy matrimony. Ang tawag po doon, holy matrimony. So kung lalaki sa lalaki, abomination po yan. Karumal-dumal po yan sa harapan ng Panginoon. Marahil sa batas ng kanilang batas, ikinasal sila, pero sa batas ng Panginoon, hindi po sila ikinasal. At sabi doon, abomination po yan. Kasalanang malaki po yan. At akala natin, kinasal tayo? Hindi po. Kung titingnan natin, napakapangit. Ano po? And now, ladies and gentlemen, welcome. Sasabihin ng mga nagkasal. Ano sasabihin? Husband and husband, you may now kiss your husband. Ano ba yung tama? Di ba sabi doon, man, you may now kiss your bride. O husband, you may now kiss your wife. Pero kung lalaki sa lalaki, husband, you may now kiss your husband. Ay, nanggigigil ako doon sa napanood ko eh. Tapos ang nagkasal babae, nabishop pa. Tingnan niyo po ha, kung di tayo mag-iingat mga kapatid, mga magulang, yung mga unbiblical, yung wala sa Bible, yung tinutuliksa ng Panginoon sa Bible, yung hindi pagpapalain ng Panginoon na nakasulat sa Bible, yun po yung nakikita nating kalakaran sa ating mundo ngayon. Ayoko may papakasal sa akin na lalaki sa lalaki, kahit pugutan niyo ako ng ulo, hindi ko kayo kakasal. Take note yan. Hindi na ako magkakasal. Pastor, pwede ka naman magkasal? Yes! Palakpakan natin ng Lord. Amen! Nakuha ko na po yung aking tinext ako ng PSA. At pwede na ako magkasal uli. Kaya Preacher Adel, humanap ka na ng mapapangasawa. Oh, naka-smile na si Ate Ani, oh. Di ba? Hindi, walang pakialam yung ano doon, yung loan.
Ano na yun? Given na yun. Parang matagal ko na sinasa, pastor, pag nakapasa ng board, parang, ano eh, okay, nababago yata eh. Okay, marriage is a sacred institution joined together a man and woman. Tatandaan po natin yan. So each with their God-given duties to one another. Bawat isa ay merong duties. Noong nakaraan, narinig natin yung duties ng mga lalaki. Sabi rito, we consider the duties of husband who are commanded. Ano-ano po yun? Number 1, love their wives. Respect their wives. Support their wives. Now, let us consider what the inspired apostles of Christ taught were the duties of wives. Ito naman yung duties ng mga asawang babae. Number 1, the wife is to submit to her husband. Binasa po natin yan. The idea of submission in the New Testament. Sometimes, the word indicates forced submission for those outside the following with God. In other times, it refers to voluntary submission for those in fellowship. Example, sa Luke chapter 10, verse 17. Anong ginawa po nila dito? Sabi ng Luke chapter 10, verse 17, at nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsusuko sa amin sa iyong pangalan. In this case, the demons were forced to submit to the Lord. The Lord's power through the disciple. Note, the scripture teaches that the believer's mind is not subject to the law of God. Sabi ng Romans chapter 8, verse 7 and 8, because the carnal mind is enmity against God, or is not subject to the law of God, neither indeed can be. Certain they that are in the flesh cannot please God. Ano po sila? Hindi sila nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Kaya hindi pala talaga magsasubmit yung hindi mananampalataya. Nakuha po natin, kung magsasubmit naman, matagal. Proseso. Sasabihin natin, pastor, okay lang po na okay mag-asawa ng unbeliever kasi balang araw baka madala ko naman siya sa Panginoon. Pwede yan. Kaya lang, it takes time. Dadanas ka ng maraming consequences. Di ba? Sabi rito, because the carnal mind is enmity against God, or is not subject to the law of God, neither indeed can be. Matagal. So, bakit? Sabi rito, because of the sin nature. The unregenerate person is not able to render the voluntary submission and obedience to the word of God that is required by the Lord. Kailanman, malamang hindi yan magkakaroon ng tinatawag na voluntary submission. Lalo na kung mapapangasawa mo ay hindi mananampalataya. Pwede siguro forced submission. Sige ka, hihiwalayan kita. So walang magawa, di ba? Pinilit mo na para mag-submit. Katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Hindi. Di ba maganda yung voluntary? Na hindi mo pinilit? Pero hindi naman nangangahulugan na asawa mo na ganon, hihiwalayan mo na. Pastor, kailan ba? Ang tagal ko na nagpipray. Ayaw pa rin tumanggap sa Panginoon yung asawa ko. May ganyan eh. Lalo na kung hindi kayo mananampalataya before, tapos naging mananampalataya ka, nagkaroon ka ng seminar, ng sanctity of marriage, nakita mo. So, iiwanan ko na yung asawa kong to, ayaw madala sa church. Never naman na iwanan mo yung asawa mo. Pastor, ang tagal na eh. 10 taon na eh. Pinapanalangin ko, ayaw madala sa Panginoon eh. Meron ang kwento eh, 40 years. Na pinag-pray niya yung kanyang asawa. Nung 39 years, parang malapit-lapit na. Nung 40, doon palang nakakilala yung kanyang asawa. Hanggang sa nag-testimony yung kanyang asawang lalaki sa church, sabi niya, anong sikreto? Anong ginawa mo? Bakit? Paano nangyari? Paano ka nakakilala? So, nag-testify po yung lalaki. Sabi niya, yung asawa ko po, 40 taon akong pinag-pray. Paano ginawa? Basta pinag-pray? Hindi pala basta prayer. Yung babae, every time daw na pagising niya sa umaga, nakaluhod doon sa kanyang paanan at pinagpipray siya.
Na minsan, ang sabi ng lalaki na ito, narinig pa niya yung prayer niya. Iligtas mo po itong asawa kong ito. Kasi minsan, nagtutulog-tulugan na lang siya para ano. Pero nakikita niya na pinagpipray siya ng kanyang asawa. Imagine niyo mga kapatid, mga magulang, 40 years bago sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. Nakita natin kung gaano kahirap yun. Di ba? Tapos tayo, 10 years, 15 years. Parang pagod na tayo. Parang ayaw na natin ipanalangin yung ating asawa. So example of voluntary submission, sa Luke chapter 2, verse 51. Ano sabi rito? At lumusong siya kasama nila, at napasa Nazaret, at napasakop sa kanila, at tiningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng pananalitang ito. Here we see that Christ voluntarily submitted himself to the proper parental authority of Joseph and Mary. Nakita natin si Jesus, sa kabila ng alam niya, na hindi naman niya talaga biological father si Joseph, pero ano kanyang ginawa? Nagpasakop siya. Mga kapatid, Christian are commanded to submit themselves to God. Inuutosan po tayo na mag-submit sa Panginoon. Sabi ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Importante pala yung submission. Diba? Importante pala yung magsasubmit yung asawa mo. Yung asawang babae sa'yo. Kahit sa tingin mo na parang ahead ka. Ito yung sabi ng Bible eh. Lalo na po sa kalakaran natin ngayon, bihirang makita yan sa tahanan. Bihirang makita yan. So, i-define natin yung salitang submit. Defining the word submit. Galing sa salitang Griego na hupotaso, meaning to subordinate, to obey, to be under obedience is subjection, to submit to the orders or directives of someone. Okay? When wives fail to submit, number one, sabi rito, it is not fitting in the Lord. Okay? Maliwanag. Colossians chapter 3, verse 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon, yan ang nararapat sa Panginoon, kaya talagang dapat, ay ano, mahal mo ang pakakasalan mo at mananampalataya. Palakpakan natin ang Lord. Kasi mahirap magpasamit kung di mo mahal eh. Nakuha niyo po? Di ko naman mahal to eh. Naalala ko tuloy yung nanay ko eh. Di ko mahal ang tatay mo. Nanay, siyam kami. 9 kami. Namatay yung isa, 8 natira. Isipin mo, hindi pa niya mahal yun. Lalo na kung mahal na mahal yung nanay ko, yung tatay ko. Sorry po tayo, patay na si tatay. Pero malamang biro lang yun ng nanay ko. Di ba? Kasi kung hindi niya mahal yun, malamang nag-asawa na rin siya. Pagkamatay ng tatay ko, hindi eh. Talagang hinihintay din niya yung kamatayan niya eh. Ngayon, 84 na siya eh. Oh, single pa rin. At binibiro ko nga, sabi ko, mag-aasawa ka pa ba? So, sabi rito, when wives fail to submit, it is not fitting in the Lord. Di ba ba? Kaya nararapat na magpa-submit sa asawang lalaki. Kasi nga, ito yung nararapat sa Panginoon. Magagalit ang Diyos kapag hindi ka nag-submit sa asawa mo. Dapat Kristiyano kasi maganda eh. Alam mo, tama yung kanyang pinaglalaban. Alam mo, tama yung pinaninindigan niya. Nakuha po natin? Pangalawa, the family unit will often be in turmoil. Ano ba yung turmoil sa Tagalog? Kaguluhan. Okay? Kapag hindi nagsasubmit, yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki, magkakaroon po ng kaguluhan. Bakit? Siyempre, malilito ang mga anak. Nakuha nyo? Kung sino yung susundin? Sino ba talagang susundin ko? Si tatay mo o si nanay? Eh, pinayagan naman ako ni tatay. Bakit si nanay? Ayaw akong payagan. Parang
final say yung nanay niya. Yung tatay naman, sunod-sunuran lang sa kanyang asawang babae. Sino ba talagang may final authority? Sino ba talaga may final say? Di mo ba dapat si tatay? Amen? Ba tayo kumibo mga nanay? Di ba dapat si tatay? Yes, magsasuggest kayo, pero sa amin dapat pinag-uusapan eh. Ako, ganito yung ginawa ko. Kung mga major, ako na yun. Pero minor, okay na yun. Ikaw na magdesisyon. Di ba? Pati ba naman paghuhugas ng plato, ako pa mag-iisip. Pati ba naman pagwawali sa paligid, tatay pa rin. Kaya na ng nanay yun, ikaw na. Utusan mo na yung mga anak mo. Eh may mga anak naman talaga na talagang saksa ka ng katamaran. Ewan ko ba? Nakikita ng sagdamakmak yung hugasin. Hello? Hi. Hindi pa para sa inyo to dahil sa susunod na Sunday pa ito. Pero gusto ko nang unahan kayo. Nakikita niyo na isang damakmak na hugasin, sino bang hinihintay niyo maghugas? Kakahiya kayo. Di mo ba? Tapos nakita niyo tatay niyo, tanda-tanda na, naghuhugas pa rin. Habang naghuhugas, bubulong-bulong. Sana hindi na ako nag-anak. Kung ikaw yung anak, tapos wala ka namang ginagawa, na nandun ka lang sa sulok, nahawak mo yung cellphone mo. Pagod na pagod ka, pagod ako eh. Nakakaya po tayo sa Panginoon. Tapos nag-expect ka ng magandang pamilya, maayos na pamilya, na ulirang pamilya na ikaw na anak, suwail ka, dahil ayaw mo sumunod sa simpleng utos. Maniwala ka, pag pinagpatuloy mo yan, magkakaroon ng kaguluhan, at malamang aanihin mong lahat yan. Kailan? Kailan po, pastor? Pag nagkaasawa ka at nagkaanak ka, malamang ganyan din yung mga anak mo. What you sow, you will reap. Bubulong-bulong ka rin doon kasi mga anak mo nandun sa sulok, ayaw maghugas ng plato. Tapos maalala mo, ay ganyan-ganyan ang ginawa ko noon. Sino may kasalanan? Di tayo rin. The family unit will often be in turmoil. Di mo ba? Napakaganda. And the family will be dysfunctional. Magkakaroon ng kaguluhan. At marami akong nakikitang ganyang pamilya. Bakit? Kasi nga hindi nagsasubmit yung nanay sa kanyang asawa. Lalo na kung natuklasan niya lahat yung kahinaan ng kanyang asawa. Pero pag Kristiyano, balanse. Kahit matuklasan mo yan, dahil alam mo, sinabi ng Bible, balanse. Magsasubmit. Di ba? Ayaw nyo ba ng ganyang asawa? Nung po natin, ayaw nyo ba ng ganyan? Alam niya yung prinsipyo ng Bible? Tapos kayo, pinagsisisikan yung mag-asawa ng unbelievers. Tapos yung sarili niya pinagsisisikan. Pastor, bakit mas cute yung mga unbelievers? Ngayon lang yan. Pag napangasawa mo yan, hindi, naku po. Pero maniwala kayo. Tayo ka nga, Odessa. Tayo, Odessa. Tayo. Oh. Tisha, tayo ka nga. Tayo lang. Oh. Di ba ang gaganda ng ating mga young people sa mga unbelievers? Mga kapatid, mga magulang, bakit natin ito pinag-aaralan? Napaka-importante po nito sa pamilya. At ang church, pamilya yan. The Bible's emphasis on the wife's submission to her husband. The scriptures are very clear on this point, as can be seen from the following passages. Ang Bible po, punong-puno ng mga paalala sa atin. Sabi ng Ephesians 5 verse 22, ano sabi dyan? Wives, submit yourselves unto your own husband, as unto the Lord. Magpasakop ka sa iyong asawa. Di ba? Ephesians 5 verse 24, ano sabi dyan? Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be their own husband in everything.
Magpasakop ka raw saan? Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Ibig sabihin na sa lahat ng bagay, sa ano pa man ang mga desisyon ng iyong asawa. Dapat magpasakop ka. Magkakaroon lang talaga ng problema kapag ka hindi mananampalataya. Kasi salungat doon sa gusto mo mangyari. Naku po natin. Kasi kung di mananampalataya, ba, birthday yung anak mo, ang gusto mo, simpleng birthday lang. Eh yung gusto ng asawa mo, magpainom ng mga maglalasing. Salungat na kayong dalawa. Hanggang sa mag-aaway na kayo. Yun yung kaguluhan. Ikaw naman, walang magawa. Eh, kinakailangan ko magpasubmit kasi yun ang gusto ng asawa ko. Ginamit upang Diyos. Di ba? Tama naman. Kaya lang nagsubmit ka sa mali. Nagpasubmit ka sa mali. Kasi kung iisipin mo, ano bang okasyon? Birthday. Di ba dapat sa birthday magpasalamat ka sa Diyos? Bakit? Kasi dinagdagan ka ng 1 taon na naman at hihingi ka ng blessings. Ngayon, kung magpapainom ka, lalasingin mo yung mga tao, dinagdagan mo pa sila ng sakit. Yes, magpakain ka. Okay lang yan. Pero importante po yung prayer natin sa Panginoon. Eh kung mananampalataya ka, salungat kayo eh. Dahil unbeliever yung asawa mo. Yun ang gusto, ikaw naman. Eh pastor, para walang gulo, sabi nga sa mga tiga Quezon, para walang gulo, pastor, mga tiga Batangas, eh babarik na rin ako. Nakuha nyo? Para daw walang gulo, makikiinom na rin siya. Kaya yung tatay at saka nanay, lasinggero at lasinggera. Gusto mo ba ng ganyang pamilya? Kaya baguhin po natin mga kapatid, mga magulang. Colossians chapter 3 verse 18, ano yung makikita natin? Wives, submit yourselves unto your own husband, as it is fit in the Lord. Ito yung gusto ng Diyos eh. Kaya kung nagka-aspire ka ng blessings, dapat sundin mo yung gusto ng Panginoon. Amen. Gusto niyo ng blessing? Amen. Sundin natin ang Diyos. Di ba? Kaya yung blessing ng Panginoon, pag sinunod mo siya, given na yan. Ibibigay na talaga ng Panginoon yan. Titus 2:5, to discreet, chaste, keepers at home, good obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Pakiano mga sa Tagalog to? Titus 2:5. Titus 2:5. Sabi diyan, mga pakahinahon, mga pakalinis, mga pakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Nakuha niyo po? Natutuwa ang Panginoon ng pamilyang nakikinig sa Kanya. Natutuwa po ang Panginoon. Hindi man tayo mayaman, pero may kapayapaan po tayo. Marami pa mga verses. 1 Peter chapter 3, verse 1. 1 Peter chapter 3, verse 5. So, number 1 duties ng babae, the wife is to submit to her husband. Take note sa kanya-kanyang asawa. Ibig sabihin sa asawa mo lang. Pangalawa, the wife is to reverence her husband. Kinakailangan igalang niya ang kanyang asawa. Ephesians chapter 5 verse 33, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae gumalang sa kanyang asawa. The word translated reverence here is the basic word for fear. However, in my context such as this one, it is better translated reverence or respect. Ibig sabihin, irespeto mo ang iyong asawa. The fear of the wife or husband is patterned after the fear of the church to God or Christ. Kapag ikaw, ginagalang mo ang asawa mo, may takot ka sa asawa mo, nirirespeto mo rin ang asawa mo. Importante yun eh. Yung may respeto ka sa asawa mo. Kasi kung wala kang respeto sa asawa mo, malamang lalapastanganin mo yung asawa mo. Malamang ikakahiya mo yung asawa mo.
malamang hindi mo pagmamalaki yung asawa mo. Amen po? Pero kung meron kang respeto sa asawa mo, kahit sinong makausap mo yan, hindi mo ilalaglag ang asawa mo. Tutulungan mo yung asawa mo. Ililift up mo yung asawa mo. At titingnan mo mataas yung asawa mo. Mga kapatid, anong tingin natin sa ating asawa? Head ba ng ating pamilya? O palamuti lang sa ating tahanan? Mga kapatid, the fear of the wife for her husband is patterned after the fear of the church to God. Diba? Kung ikaw ay takot sa Diyos, dapat takot ka rin sa asawa mong asawang lalaki. Nirirespeto mo, inaalagaan mo, minamahal mo, nagkikare ka sa asawa mo. At ang sarap naman sa pakiramdam, akala nyo kahit matanda kami, hindi kami kinikilig. Nakakakilig yun ah. Yung mga abutan ka ng tubig, yung nakakakilig yan. Ako nung isang araw inabutan lang ako ng Milo, kahapon, inabutan lang ako ng Milo ng misis. Grabe naman itong misis ko. Lalo pa kung bibigyan ako ng regalo niya sa Wednesday. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Pag nakita ng mga anak mo na ganyan yung tratuhan ng mag-asawa, anong iisipin nila? Sana paglaki ko at nagkaasawa ko, ganyan din. Ito ang makikita nila, awayan sa pamilya, sigawan sa pamilya, walang respetuhan sa pamilya. Anong gagawin ng mga anak? Gagayahin din yan. At hindi nila pahalagahan yung pamilya. Kaya may mga pamilya na walang pakialaman eh. Birthday ba ng tatay mo? Hindi ko alam eh. Birthday ba ng nanay mo? Hindi ko alam eh. Pangit, ano po? Ano, nakikita-kita ba kayo ng pamilya? Nagsasabay-sabay ba kayo sa pagkain? Walang pakialam sa isa't isa eh. Tapos galit pagka naubusan yung isa. Ba't paano kayo naubusan? Di ba dapat sama-sama, nananalangin ang pamilya? Sabi ng Ephesians, chapter 5, verse 21, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Ginagawa pala natin magpasakop sa isa't isa dahil takot tayo sa Panginoon. Yun po yun. Hindi lang naman dahil takot tayo sa ating asawa. Ginagawa natin to alang-alang sa takot natin sa Panginoon. Kaya nga, takot ko lang sa Diyos pag inaway kita. Di ba? Takot ko lang sa Panginoon. Pag hiniwalayan mo ako, o pag hiniwalayan kita, pag naghiwalay tayo, pag pinabayaan ko itong pamilyang ito, takot ko lang sa Diyos. Di ba dapat ganyan yung bukang bibig? Hindi yung konting problema lang, ang solusyon kagad, maghiwalay na tayo. Kanina yung anak? 3 anak natin, kanina yun, akin lahat yan. Oh, tapang ng nanay akin lahat yan. Ayaw mo mambuhayin. Anong trabaho mo? Wala. Lakas lang ng loob eh. Mahina naman pala ang tuhod. Hindi po yun kagad ang solusyon na maghiwalay. Kung kayo'y maayos, kung ano man problema, na pag-uusapan po yan. At wag ang solusyon, hiwalay. Yung mga bata, magiging biktima yan, kawawa. Naalala ko nga nun nagtangkang maghiwalay yung nanay at saka tatay ko. Siguro 7 taon ako nun. Talagang nag-alsa balutan na. Malayo na, nalakad namin eh. Ang ginawa ko, sumama ako sa tatay ko. Tay, sama mo ako. Nakakapit ako sa tatay ko. Tapos nagagalit yung mga kapatid ko, maghihiwalay na nga eh, sumasama ka pa. Wala akong alam nun eh. Bandang huli, naglihunan sila. Siguro naalala nila yung kanilang pagliligawan. Hanggang sa, hindi na sila naghiwalay. Ngayon iniisip ko, sabi ko, oo nga kung nagkahiwalay sila, di ba napakapangit ng pamilya? At mag-i-struggle yung pamilya. Malungkot sa panahon natin ngayon, ang mag-asawa pagkalipas ng maraming taon, anong makikita natin? Ang nakikita natin sa mag-asawa, nagkakasawaan. Kaya nga, kapag kami nagsiseminar,
lalo na sa mga pulis, pag dumating daw yung 10 years, nababawasan na yung spelling ng salitang asawa. After 10 years, binawasan ng letter A. Ano natira? Sawa. After 15 years, nabawasan ng 2 letra na naman yung asawa. AS ang nawala. Ano natira? Awa. Pagkalipas ng 5 taon ulit, 20 years na, 3 na namang letra. Ano natira? Wa. Eh, yung mga nanay, pagka nagkahiwalay sila, wa. Mga kapatid, hindi po ganyan ang design ng Panginoon. Na dapat, ang mag-asawa, kahit na anong hirap, nagtutulungan, nagdadamayan. The foundation of a Christian marriage is properly laid when the husband takes loving leadership in the home. And when the wife submit with the heartfelt reverence to her husband, authority. Alam niyo po, nararamdaman yan ng ating asawang lalaki. Yung bang pag nirirespeto mo siya, nararamdaman yan eh. Pero kung wala kang pakundangan, kung wala kang pakialam, yung bang lagi kang mainit ang ulo. Eh ganyan eh, mga nanay, parang laging mainit ang ulo. Parang laging high pitch. Ang taas-taas ng tono, hindi naman kumakanta. Di ba dapat malumanay? O kumain ka na ba? O ano bang nararamdaman mo? Di ba mas maganda marinig yan sa mag-asawa? O ano bang nararamdaman? Pagod ka ba? Eh kadalasan, lalo na kung malayo, nagtatrabaho, wag naman bukang bibig mo pag dumating yung asawa mo, may pera ka ba? Di ba mas maganda tanungin mo muna, o kumusta ba biyahe? Kumusta ka na ba? O tsaka ka na lang humingi. Malamang, yung asawa mo, pag ganyan ang ginawa mo, pinaglingkuran mo muna, ay hindi ka pa naghihingi, nagbibigay na kaagad yan. Palakpakan natin ng Lord. At kailanman, nirirespeto ka rin yan. Irirespeto ka rin yan. The foundation of a Christian marriage is properly laid when the husband takes loving leadership in the home. And when the wife submit with heartfelt reverence to her husband, authority. Irirespeto ka. At mas maganda, may final say yung asawa mo. Lalo na sa inyong pamilya. Diba? Kahit na nga, minsan, pagka yung mga anak natin may asawa na, pwede pa rin eh. Minsan kasi talagang, pagka nakita natin, yung anak natin, tatay na rin, o nanay na rin, di ba? O sige, bahala ka na. Siguro, i-overshare na lang yon. Ang pangatlo, the wife is to live in purity. Ito po yung maganda. The wife is to live in purity. 1 Peter chapter 3, verse 2. Sabi rito, sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Di ba? While they behold your chaste conversation coupled with fear. All Christians are to live a holy life. All Christians. Napakaganda. But sa 1 Peter chapter 3 verse 2, the attention here is particularly on the significance of these for wives. Chaste conversation means a pure life, free from moral defilement. Proverbs 12 verse 4, ang mabait na babae, take note ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa, ngunit siyang nakakahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Kapag ikay nagkamali ng mapapangasawa at ang nakuha mo hindi mananampalataya, kabulukan sila sa iyong mga buto. Sabi dito, ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa, crown, ngunit siyang nakakahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Kaya ang mga lalaki ay talaga namimili ng mapapangasawa. Nagpipray. Kaya dapat ipag-pray. Ipag-pray natin yung magiging partner natin. Sa mga may asawa naman, ipag-pray natin na magbago. Di ba? Magbago tayo sa isa't isa. Hindi lang yung both side, yung lalaki at babae, yung mga nanay at tatay natin. Doon sa wala pang asawa, talagang mag-pray kayo. Kasi pag hindi
Iyon ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sabi rito, pag hindi mabait na babae, hindi yan putong. Kasi sabi rito sa Proverbs 12, verse 4, ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa. Ngunit siyang nakakahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is a rottenness in his bones. Rottenness in his bones, ang ibig sabihin po niyan, kabulukan. Kabulukan. This also suggests that the wife of a believer can have a great influence on her husband by the way she lives. Malaki rin ang impluwensya ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Lagi nating tatandaan yan. Kung matalino yung babae at hindi masyadong lalaki, magulat ka, tumatalino din yung lalaki. Kung maganda yung babae at hindi naman kagwapuan yung lalaki, maniwala ka gagwapo yung lalaki. Amen po? Kung gwapo yung lalaki at hindi naman kagandaan yung babae, maniwala ka maganda silang parehas. Amen? Kung may kahinaan yung isa't isa, kung nagtutulungan sila, maniwala ka magiging balanse ang lahat ng bagay. Lalakas ang pamilya. Lalakas ang isa't isa. Napakaganda. Ayaw nyo ba ng Christian na mapapangasawa? Pagka-Kristiyano, di ba ang bango? Hindi amoy upos. Hindi amoy sigarilyo. Hindi amoy alak. Hindi amoy impyerno. Di ba? Pagka-Kristiyano, ang bango. Kasi amoy langit. Although dalawa lang ang damit niyan kasi pinagpapalit-palitan lang. Itong Sunday na to, ito isusot ko, susunod Sunday, tatago ko yung isa. Yan naman, bago na naman ang damit mo ah. Hindi niya alam, dalawa lang yung damit mo. Pinagpapalit-palitan lang eh. Kasi pagkalipas ang isang linggo, nakakalimutan na, nakala hindi yun ang sinuot mo nung nakaraan. Di ba? Pero ayaw nyo ba ng ganon? Kesa dun sa puro kahanginan ng laman, nung mapapangasawa mo. Wala na nga makain. Ang tindi pa ng mga sinasabi, ang ulam namin, burkon. Ang ulam namin, puro masasarap. Pero kalampagin mo yung lagayan ng bigas, wala. Walang pagkain. Ang ganda-gandang babae, gusgusin naman yung kanyang mga anak. Di ba? Mga kapatid, mga magulang, para sa ating conclusion, experience prove that many husbands are encouraged to live more godly lives because they see the faithful obedience of their wives to the Lord. Tandaan po natin yan. This is wonderful. Through sometimes difficult ministry that God has entrusted to Christian wives. Kung merong mananampalataya dito na hindi pa mananampalataya yung kanilang asawang lalaki, mga kapatid, gagamitin kayo dyan. Amen? Sabi dito, experience proof that many husbands are encouraged to live more godly lives. Malamang maliligtas yung asawa mong lalaki dahil sa'yo. Ikaw na babae yung gagamitin. Kaya nga dapat ikwento mo rin pag-uwi mo. Yung mga, sino bang hindi pa Kristiyano yung asawa dito? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo. O pag-uwi, ikwento mo. Sabagay, nasa YouTube po, panood mo. Di ba? Mas maganda mga kapatid, mga magulang. The wife in a Christian home. The Christian home and the family. Mga babae, sabi ng ating text, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Na dapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng bagay. O isipin niyo po ito, napakahalaga nito na malaman ng mga kababaihan. Di ba? Kapag ginawa pala natin magpasakop, hindi natin ginawa kung kanino pa man, kundi ginawa natin para sa Panginoon. Tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito.
Salamat po, Panginoon, sa aming topic. Salamat po sapagkat kami ay binigyan mo ng Kristiyanong pamilya. Salamat po sa topic na ito, the Christian home and the family. Bihira na ang makita ang ganitong environment na nagpapasakop ang mga asawa sa kanilang asawang lalaki. Pero salamat dito sa church na natututunan namin na i-apply, Panginoon, ang iyong mga salita. Tulungan mo mga kananayan, tulungan mo mga kababaihan, na maging masunurin kami, Panginoon, sa iyo. Alang-alang, Panginoon, sa iyo, magpapasakop kami sa aming mga mahal na asawa sa lahat ng bagay. Lord, basbasan niyo po ang mga nanay, basbasan mo po ang bawat pamilya, basbasan niyo po ang bawat isa sa amin. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisan ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu ay sumaating ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Thank you very much. At this coming November po, meron tayong, ang sinabi ko kahapon? Renewal of vow. Okay, announcement ito. Lahat ng mga may asawa, na miyembro na ng church na ito, kung gusto nyong mag-renew ng vow, so, magkakaroon po tayo dito sa church. Doon naman sa gustong magpakasal, pwede kayo magpakasal, ano po. At mag-uusap po tayo. Kausapin niyo po ang aking sekretary. Dalawa po yung sekretary ko, si Ma'am Beck at saka si Preacher UL. Sila yung mag-aayos po. Kung hindi pa kayo kasal, ayusin po ang inyong mga papers. At pag dito kayo ikinasal sa church, kompleto na. May singer kayo. Di ba? Ang ganda? Package deal. So, wala lang pagkain. Bahala na kayo doon. Pero meron kayong mga singers, yung mga kapatiran natin dyan ay, so, pwede naman kahit hindi rito, pwede gumanap kayo ng venue na nandun na rin. Alam ko, may mga lugar dyan na babayaran mo lang yung pagkain, libre na yung venue. O gusto niyo naman, garden wedding. Gusto niyo yung, yung beach wedding. So, depende sa kakayanan ng inyong budget, ano po. Pero mas maganda magpakasal kayo. Kasi hindi po maganda ang nagsasama kayo na hindi kasal. Di ba wala po yung pagpapala sa Panginoon. Lalo na kung miyembro kayo ng church na ito. Thank you very much. Balik po natin sa ating MC.